Usapan pa natin ang presyo ng mga karne kasama si Mobile Journal, Francis Orcio. Francis, bakit nga ba napakataas ng presyo ng baboy? Halos doble ng presyo sa manok. Yes, Pops J. Ang pinakatinitig ng dahilan dito dun sa pagsirit ng presyo ng baboy at kung ikukumpara nga malaking diferensya sa manok ay dahil daw dito sa mataas na farm gate price at saka yung production cost na nagagastos ng mga halimbawa nag-aalaga ng mga baboy. Kasi mula dun sa farm o dun sa mismong pag-aalaga ng baboy at dinadala sa merkado, talagang malaki yung nagagastos ng mga nag-aalaga nito. Kaya pagdating sa palengke, doon na din nagpapatong yung mga retailers kasi binabawi. Binabawi nila syempre yung mga naging puhunan nila kasi malaki na rin yung nagiging puhunan ng mga nagtitinda doon mismo sa palengke. Francis, yung mga nag-aalaga ng manok, yung mga magmamanok, may nakikita ba silang solusyon para kahit papaano makabawi sila dito sa pagkalugi ngayong tag-ulan? Pops J, ang isa sa pinaka-dinadaing kasi nila yung mataas na importation doon sa manok. Kasi ito daw yung naging isa sa challenges nila noong kasagsagan ng El Niño at the same time nung last year bago pumasok nga itong taong 2024. Ang nakita nila doon yung mataas din na importasyon ng manok. Yun yung isa sa nakapagpababa halimbawa ng presyo ng manok noon at naging hamon sa kanila yun para taasan naman yung local production ng manok dito sa atin dahil nga doon sa mataas na importation. Kaya hinihiling nila na sana bawasan yung importasyon ng manok at mas magpag-focusan kumbaga yung mga inaalagaan nilang manok dito sa lokal na industriya ng pagmamanok. Ang karneng baboy, may pag-asa bang bumaba ang presyo nito, Francis? Pops J, nakikita man naman nila na may pag-asa pang bumaba yung presyo ng mga baboy kung halimbawa mas paiigtingin pa yung suporta doon sa farm-to-market roads. Kasi ang pinaka-problema doon, Pops J, yung yung transportation. Transportation and logistics o yung paghahatid ng mga mismong halimbawa, mga retailer na umorder ng halimbawa ibebenta nilang baboy mula doon sa farm tapos dadalhin doon sa merkado. Yun yung yung transport, yun yung isa sa nagiging dahilan ng pagtaas pagsirit ng presyo ng baboy. At yun yung isa sana sa hinihiling nila na kung mapapababa, may pag-asa pang mapaba yung presyo ng baboy kung mas pagtutuunan ng pansin din yun, yung transportasyon at production cost. Lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, di ba? Yung gasolina, added cost yan. Okay, balita ko, nag-ikot-ikot ka sa mga palengke, no? Sa mga tindahan ng karne. Kamusta naman ang presyo ng ibang karne? Tulad ng, halimbawa, baka o isda? Itong halimbawa nga, Pops J, di ba, bukod dun sa tinignan natin mga presyo ng baboy at manok, tinignan din natin yung presyo ng baka. Na depende naman din yan syempre sa bahagi or parte nung bibilid mong karne. Naglalaro yung presyo nun sa 305 to 490 pesos. So, technically, mas mataas din kumpara sa baboy at manok. Kaya nakita rin talaga natin yung pagtaas ng consumption ng manok sa palengke. Pero aside from beef, na mas mabababa naman yung presyo ng mga isda. Halimbawa, sa bangus, nasa 140 to 240 pesos. Per kilo? Tapos yung per kilo yan. And yung presyo naman ng tilapia nasa 100 to 160 pesos per kilo. Kaya depende na lang din talaga sa mga consumer kung papaano sila didiskarte ng ipang-uulam nila. Kasi marami namang pagpipilian dyan, Pops J, kung ano yung mas mura, kung ano yung pwedeng alternatibong biling karne. Pili-pili na lamang kapag namamalengke. Maraming salamat, Mobile Journalist Francis Orcio.